Trending ho mga kababayan talaga, hindi natin maiiwasan, no, na hindi i-topic po. Trending po si Attorney Leni Robredo mga kababayan kahit saan pong sulok ng social media, lalong-lalo na ho sa Twitter, mga bossing. Pagkatapos po ng resignasyon o ng pagre-resign ni BP Sara, mga bossing, sa kanyang posisyon bilang DepEd Secretary, talaga pong lumutang, no, ang sigaw ng taong bayan, mga kababayan. Na si Attorney Leni Robredo nga daw po ang gusto nila, kakakain ko lang, gusto nilang pumalit bilang DepEd Secretary. Eh sabi ko naman, isa yan sa mga nakikita natin na posibleng pagpilian, ano po mga kababayan. So sabi ko, kung sakali na si Attorney Leni Robredo ang pumalit o ang italaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ano kaya yung kanyang plataforma? Ano kaya ang kanyang gagawin diyan sa Department of Education bilang sekretarya, mga kababayan? So hinagulgol na din po natin, mga bossing. Inalam namin, umabot po kami doon sa, kumbaga, bago pa lang mag-election, talagang kasama na po pala sa plataforma, no, ni Attorney Leni Robredo, mga kababayan, ang edukasyon. Mga bossing, eto kailangan kong basahin kasi talagang hinagulgol, umiyak yun. Inungkat po namin lahat ito, mga kababayan talaga O, nandito, unang-una, she added that improved compensation package and the opportunity to pursue further education must also be prioritized sa mga teacher, mga kababayan. Pangalawa, in some areas in the country where about the dropouts rate are high, yung kumbaga mga bossing chief amo sir, no, na yung matataas yung mga naki-kick out, nadda-drop out, gustong talagang halughugin ni Attorney Leni Robredo. In some areas in the country where dropouts rates are high, the OBP, nung panahon ng siya ay Vice President pa lang po dito, the OBP built dormitories near school and established a multi-cab service from students who are residing many kilometers away from school. Robredo said this kind of intervention will be done under the leadership. Hindi po lingid sa akalaman natin, mga kababayan, na yung iba po, lalo na po yung mga nakatira sa mga probinsya, mga boss chief amo sir, isang pinagmumulan at nagiging sanhi ng pagiging dropout, mga kababayan, yung layo ng distansya ng kanilang paaralan, no? From bahay papunta sa paaralan. So ang plano pala, no? Plano o ginawa niya to nung panahon nang siya ay Vice President. Naglagay siya ng mga dormitoryo na posible at maaari, mga kababayan, na maging sagot po para doon sa mga estudyanteng masyadong malayo ang bahay. Para sa ganon, pagka oras na ng klase, baba lang sila sa dormitoryo nila, dikit na po yung kanilang eskwelahan. Hindi po kagaya nung iba, may mga nakikita ho tayo, mga kababayan. Dati sa Saksi, nanonood ako yung sa GMA 7, mga bossing. Talaga namang yung iba tatawid ng ilog, yung iba bababa ng bundok, padausdos, kapag umuulan, wala na, hindi na makakapasok. Yung mga ganong nagiging sanhi po ng paghinto ng estudyante, mga kababayan, bibigyan focus, no, ni Attorney Leni Robredo. Kung sakaling siya ang maging DepEd Secretary, kung ito ay hindi pa natuloy, malamang matutuloy ito at masusolusyonan yung mga ganong problema po, mga kababayan. Susunod, she cited as one of the program the Office of the Vice President did in order to bring school nearer to learners. Yun din yun. Isa lang po yan, mga kababayan. Ito pa, BP Leni. Ayan. Recommendation to the Department of Education. Ito po, sinabi niya to nung panahon na siya ay tumatakbo pa lang. No, mga kababayan. Immediate fill the gaps in the reproduction and distribution of learning materials. Yung mga kakulangan po, talagang kailangan supplyan na agad at humanap, no, nung mga, kumbaga, late na po tayo mga bossing late na po tayo
So yung from kung saan ano po na-stop yung ating pag-upgrade habulin, no? Sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga materyales. Devote significant resources in setting up internet hub in school and communities. Totoo po to, mga kababayan. Ano po? Although, mga kababayan, yung mga nakikita natin sa mga kabataan natin, no? Doon sa mga 3 years old pa nga lang, 4 years old na eh. Gulat ho tayo, mga bossing no? Sabi, nag-i-English na to. Ibang klase, mas magaling pang mag-English ito eh. Although, talaga namang nabababad ho sila doon sa kanilang mga iPad, kagaya nung anak ko. Ang kulit na ho, mga bossing. Talagang nakababad sa iPad. Pag kinuha mo yung iPad, iiyak eh. Pagka tinitigan ko ng masama yung anak ko, hinto na yon. Daddy, iPad later again. Daddy, iPad later. Gaganon pa yan. Uutuin ka. No? So yung internet po, lahat dyan natin nakukuha, mga kababayan. No? Karamihan po, halos lahat ng edukasyon makikita mo na sa internet, mga bossing. So ang dami pa po nito, mga boss. Dalawa lang yung binasa ko. Mga kababayan, ang dami pa pong nakalinya dito. Dalawa lang ho yung binasa ko kasi singit na ano lang natin ito. Dahil nga nakita ko, 1 oras makalipas, mga bossing, nagte-trending talaga si Atty. Leni Robredo, patay. Tegi. Si Inday Sara Duterte. Kung sakali na mapagbigyan talaga si Atty. Leni Robredo, kaso ang problema natin, mga boss chief amo, sir, sabi, tatakbo ng mayor sa Naga. At ngayon, baka yun yung priority niya. Pero syempre, mga kababayan, mapapaisip yan kapag inalok ng presidente kung sakali man na alokin, mga bossing. Ano po, kung sakaling alokin bilang Department of Education, si BP Leni, ako sa tingin ko pagbigyan natin. Para po sa akin, mga kababayan, pagbigyan natin. Kasi nung panahon ni Duterte, talagang ipit na ipit itong ali na ito Talagang hindi ho makaporma, mga kababayan Kahit sa ang banda po wala Ano ho? Pero anyway, dumako tayo, no? Sa susunod nating topic. Asan ba ito? Si Bongo nagsusumbong ho, mga kababayan. Si Baste ba ang isinusumbong nito? Ano? Dahil bumanat si Baste kay Bongo? DJ Byron, Music and Topics TV, shout out sa iyo. Shout out sa iyo, kapatid. Pasensya na at late tayong nakapag-live ngayon. Actually, kagigising ko lang pagkatapos kong mag